Sa British Columbia, mapapanood sa Burnaby at North Vancouver ngayon Pebrero ang isang theater production na gawang Pilipino. Living with dementia is hard. At least I think it is. I can't remember. Grandma Gangster Gorilla. Itong pamagat ng dulang base sa buhay ng isang matapang na lola sa Canada na lumaki sa Pilipinas nung panahon ng World War II. Tatakas siya sa care home at sa pagtakas niya, hahanapin siya nung dalawa niyang apo na si Nika at si Junjun. Sa paghahanap nila, makikita nila yung diary ng lola nila kung saan nakalagay yung storya ng buhay ng lola nila. Isa itong adventure na dadalhin ka talaga ng action, mapapaiyak ka, mapapatawa ka. Pero kahit isang comedy ang nasabing dula, may eksena rin kung saan maaari raw maramdaman ng mga manunood ang mga pagsubok na naranasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. It was kind of heartfelt for me to really think about what happened back then sa mga lola natin, and to those who didn't survive, it's really sad. And it's a celebration as well. It represents celebration reading that diary from Lola that she is a survivor of the war. Talagang, it really cut me deep na, wow, ang grabe talaga yung pinagdaanan ng mga ninuno natin during World War II. Asian Canadian ang lahat ng mga kaganap sa dula, bagay na ipinagmamalaki ng mga aktor na bahagi ng produksyon. Tsaka yung storya na to, bihira lang. It's very rare to have this story on stage, and it means a lot. The community has worked so hard to go this far. It also talks about our history, our rich history, not just the Philippines, but all around Asia as well. Bukod sa representasyon, ang kwento ng dula masisilip sa mismong pamagat nito. Sacrifices we make for our family. And then Gangsta, it's about being tough. And of course, Guerrilla, it's about the guerrilla movement during the World War II, Japanese occupation in the Philippines. Ang Grandma Gangsta Gorilla ang pinakaunang script na isinulat ni Padilla na binuo sa isang theater production sa Canada. Mapapanood ang dula sa Burnaby Shadbolt Center for the Arts February 6 hanggang 8 at sa North Vancouver Presentation House February 13 hanggang 15. So I hope that you really make the time to watch something as historical and as monumental as this for our community. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.